Binanatan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ito pong si NBI Director Melvin Matibag kahapon, day 4, impeachment trial po nitong si Sara Duterte. Simple lamang po ang pagbanat niya. Kasi pinalalabas ni Alan Peter Cayetano na parang paimportante ito pong si NBI Director Matibag dahil pa-request pa daw po. At parang sila pa ang mag-a-adjust para po sa schedule niya imbis na daw unahin yung kanyang tungkulin bilang testigo, uunahin pa yung training niya as invited by the Federal Bureau of Investigation. At balikan po natin yung mga pangyayari na yan kahapon sa day 4, pero mamaya sana makasama ko kayong muli mga tol sa day 5 ng impeachment trial nitong si Sara Duterte. At sa isang interview din kaninang umaga kay Director Matibag, sinagot niya po yung mga issue na yan na ibinabato po sa kanya nitong si Alan Peter Cayetano. Balikan, panoorin, at reaksyonan po natin ang mga pangyayari pong ito kahapon at saka yung interview ng 2x2 kay NBI Matibag. Okay? Pakinggan po natin ito mga tol. What is the pleasure of the Honorable Defensor, one of the members of the panel of prosecutors? You may proceed, sir. Thank you, Your Honors. Your Honors, before we proceed with the examination of our second witness, Your Honors, the prosecution is in receipt of a letter dated July 10, 2026 from NBI Director Melvin A. Matibag requesting that his testimony be scheduled or calendared at the earliest setting, considering that the National Bureau of Investigation, Your Honors, has been invited by the Federal Bureau of Investigation in coordination with the Royal Thai Police for a regional summit on scam center compounds and transnational organized crime. In that regard, Your Honor, the prosecution would like to request that the scheduled testimony of NBI Director Melvin Matibag be scheduled tomorrow after the testimony of our second witness, Attorney Jeremy A. Lotto. After the testimony of your second witness. Yes, Your Honors. But the supposed witness scheduled for tomorrow. At dahil dyan, ito yung naging reaksyon nitong si Alan Peter Cayetano. I-pass forward na natin. If no one objects, I will not object to having Director Matibag yesterday, but maybe as a caution to government officials, my good friend, Congressman Defensor, I read over the weekend that Director Matibag is writing because he is to be in a convention meeting the FBI next week. So actually, we're going to be here 30 weeks. We have put aside many important things. We have put aside many foreign trips, many local trips, whether it's to help dun sa tinamaan ng... Inggit ka ba? Joke lang. Mukhang hindi talaga makamove on si Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag. Talagang hinahanapan niya ng butas sa kahit anong paraan na makikita niya. At valid naman din itong kanyang sinasabi. Pero meron namang magandang katwiran si Director Matibag dyan na mapapakinggan po natin mamaya. Kasi pagka hindi mo napakinggan yung paliwanag ni Director Matibag, baka maniwala ka dito kay Alan Peter Cayetano. Oo nga naman, bakit mukhang parang paimportante itong si NBI Director Matibag? No? Kasi yun yung ini-establish niya rito na situations eh. Sila daw, ang daming mga sinakripisyo. Bakit itong si Matibag bibigyan pa ng ganyang pabor? Magkakaroon pa ba ng parang special treatment? Ito nga po, nakalagay sa titulo ng kanyang uploaded video dito sa Office of Senator Alan Peter Cayetano. Senator Alan, dapat walang special treatment kay NBI Director Matibag. ng lindol sa Mindanao or tinatamaan ng baha ngayon, because we have to be here 2 o'clock until matapos tayo every Monday to Wednesday, then after the SONA every Tuesday to Wednesday. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. I was Secretary of Foreign Affairs. That's why you have undersecretaries. That's why you have deputy directors. So I mean,
I admire the patience of the prosecution, no? But even the prosecution, they have a way of timing and laying down the witnesses. Eh. So I don't want later on to say na dapat natanong ko muna to sa unang witness, kaya lang si Director Matibag inuna dahil ganito, ganyan. No, so I'd like to put that on record and ask my colleagues if that's acceptable to us. I mean, yung 20, well, at least those who are not in jail, or the 21 of us are here. The whole government nakatutok. We put aside so many important things. And then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad precedent, Mr. Presiding Officer. Di ba? Kung siya lang ang pakikinggan po ninyo, lalabas na importante yata itong si NBI Director Matibag. Pero syempre, hindi naman tayo tanga para kay Alan Peter Cayetano lamang manood, makinig, at mag-react. Kaya pakinggan po natin ano ba yung explanation nitong si Director Matibag kaugnay po ng issue na yan na ibinabato sa kanya nitong si nitong si Peter Alan Cayetano. Okay? Pakinggan po natin siya, mga tol. Director, una-una, naging paksa kayo kahapon na. Kahit ganyan kayo kasikat. Hindi pa kayo ang nakasalang, pero kayo na ang pinag-uusapan. Dapat inayos niyo yung kwelyo niyo. Kanyo na, wala pa ako dyan. Bata rin po ako kung bakit naman gano'n. Kasi respectfully requested the prosecution na kung maaari po sana paagahin yung aking pagtistigo para mapuntahan ko po yung parehas na... Di ba? Respectfully requesting. No? May paggalang na hinihiling sa Tagalog nitong si NBI Director Matibag, yung kung pwede siyang mailagay sa unahan bilang testigo. No? At tingin ko, wala namang katotohanan yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na baka magkaroon pa ng problema ang prosecution. Hindi naman po mga tangang mga prosecutor para hindi maikonsidera kung sakaling mauuna siya, magkakaroon ng mga pagkukulang sa kanilang mga katanungan. Kaya nga, yon ay partially ginrant ng prosecution at hiniling, pinaalam sa korte ang kahilingan na yan nitong si Matibag. At dito, sa balita na nakita ko kanina pero hindi ko pa napapanood, titulo pa lamang, pinayagan daw po ng impeachment court ang kahilingan ni Director Melvin Matibag. Pero bago natin puntahan yon, tapusin muna natin siyempre itong nire-reaction na nating interview sa kanya. Kaganapan, yun pa man po, ang order of priority doon sa dalawang event na yun, yun po ang aking pagtistigo sa impeachment court. Kaya naman po, sabi ko nga po, paagahin po sana, kung maaari, dahil ng pagkakalam ko, I was informed, ako ay nakatakbang tumistigo dun po sa pangatlong linggo, kung saan 21, 22. So, i-request ko po sana na baka pwedeng maisingit ako na mapaano po ngayong linggo. Hindi po sana, tapos bukas, tapos sa dalos. Kasi, alam ko naman po na hindi naman po matatapos ng isang araw yung aking pagtistigo dahil kaya po kapon nakita nyo yung cross-examination hindi pa nga po tapos. Ay, meron lang po sana akong dadaluhan na isang importanteng event po sa Bangkok na kami po on regional yung scam po, yung mga ganyan po na makakapulong po na malaki sa ating bansa. Bakit po? Kung maalala niyo po, kaalis lang po natin sa dailies sa money laundering. Yes. ATF po, yung financial... Sa France. Mas course po, yung ATF po. So, point system po yan. Yung pagdalo ko po ron, sa point, dahil next year po, we will be again subjected to audit kung mananatili po tayo out of the dailies. Sa mga, kaya importante. Importante rin. Opo. Totoo naman po, pwede ko magpadala ng aking deputy, mentioned by Senator Alan.
Yun naman na po yung plano ko. Magpapadala sana ako ng deputy. Actually, nakalista na nga po doon na may dadalo talaga. But I received communication from the director of FBI himself na gusto po akong makaharap on a side meeting. And that is a very rare opportunity for an FBI director na magkaroon po ng side meeting sa Di ba? FBI. Teka Sino muna. ba mga tol? Biruin mo yung mismong FBI director hinihiling na magkaroon ng side meeting ang NBI director po natin. Isang malaking oportunidad po yan para sa law and order dahil hindi naman po magchichismisan lamang yan. Yan ay opisyal na meeting at malaki ang maitutulong partikular ng FBI organization sa atin. No, kaya nagtataka ako dito kay Alan Peter Cayetano, bakit pinapalaki yung issue? Kung hindi pumayag ang impeachment court, di so be it. Ganun lang naman yun eh. Sino ba yung FBI director? Sino ba yung FBI director na yan? Kas Patel po. Ano pangalan? Director Kas Patel po. Kaspotel. Hospital, oh. Siya mismo ang nag-request na siya po ang nag-request mismo na umattend kayo para makausap niya kayo. Yung po kanyang yung po kanyang country representative dito, yung national officer po. Kasi po ganito po yan may pangyayari po kasi hindi naman natin ibinalita. One of the 10 most wanted of US, yung number 2 wanted po, si Henry Kimball, na nakita niyo po sa news, he was extradited 2 weeks ago na matagal na pong gustong makuha ng FBI, natulungan po natin. Sa mabilis na pamamaraan, akala po nila it will take weeks or a month before matulungan natin. Pero nag-coordinate po sila sa akin ng Monday. On Thursday, napadala na po natin. Contrary to their belief na maaari magdala. So, patunayan, pinadalan pa po ako ng commendation letter ni Director Kash Patel na tulad sa akin. At nung dumating po yung bagong ambassador dito, during the celebration ng Independence Day nila, I was invited. Napag-usapan pa po namin ni Ambassador Philipon. So, medyo kaya po nakapag-desisyon sana ako na pumunta 21, 22 dahil yun po yung indication sana na maaari kaming on the side makapag-usap sana ng director. Nagpapalakas pala sa inyo yung FBI director eh. Pero po kami mga importanteng bagay na pag-uusapan. Yes. Ngayon ko lang napansin, nakabalik na pala si Anthony Taberna, nagbakasyon nga lang, Nagbakasyon lang dito po sa programang 2x2. Ako naman mga tol, di naman ako inis kay Anthony Taberna kahit siya Iglesia ni Cristo, kahit siya from time to time nakikriticize sa gobyerno. To be honest with you, isa siya sa mga pina-follow ko na mga journalist at kumukuha ng mga idea, Pero syempre, that is being open-minded. Pero maraming mga naiinis sa kanya. Hindi naman mawawala yung mga basher eh. Siguro kahit sinong tao may basher. Even nga yung tennis star natin na si Alex Ayala, akalain mo dahil lamang siya po ay dumalo sa paanyaya o welcoming ng welcome party ng Malacanang, pinupolitika na rin siya. Kung ano-ano na ngayong pinagsasasabi ng mga galit kay Pangulong Bongbong Marcos at dinadamay itong si Alex Ayala. Sana yung mga pwede naman nating makalap na tama kahit kinaiinisan natin ng mga tao, i-take natin. Tapos itapon natin yung mga hindi magaganda. Kasi pagka ganun yung mindset po natin, na parang i-confine lang natin yung sarili natin sa ating comfort zone, walang room for development or grow para sa pag-usbong ng iyong personalidad, pagkatao o kaalaman. Even ang ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sinasabi niya, wini-welcome niya lagi ang kritisismo. Basta tama. May mga constructive criticism kasi kung saan ma-shape pa nga yung pagkatao mo dahil, mukhang napupuna ako dito at kailangan kong i-improve tong pagkatao ko na ito. O napupuna ako dito, may kakulangan ako dito, kailangan i-improve ko. Pero ang problema, marami sa atin, and I believe, lalong-lalo itong mga DDS, hindi sila tumatanggap ng anumang kritisismo. Kaya nga kapag kinikriticize natin ang mga Duterte
automatic, galit na kagad sa iyo ang mga yan. Ako, may mga pink at dilaw na nagkikriticize kay PBBM, pero pag nakikita kong valid yung kritisismo nila at may pinaguhugutan, hinahayaan ko lamang. After all, nasa demokrasya tayo. Mr. Rizal, kagaya po yesterday, another was wanted sa kanila for financial scam of $2.8 billion to sa US. Oy, mga tol, ipagpaumanhin ninyo, meron daw gustong umorder ng t-shirt, eh, oh. Sabi ni Nida Lascota, order po ako ng t-shirt. Sana po, kasi magme-message po kayo rito sa Top 1 Merch. Yan, Top 1 Merch. Meron po itong messenger, naka-open po yan. Kami po ni Top 1 pang sasagot. Baka this week kasi ipagawa na namin. At matulungan nyo kami. Ang laki po ng binayaran kong tax ngayon, mga tol. Ito, sa mga nambabash sa akin. Bago nyo ako i-bash, isipin nyo muna kung kayo'y sumusunod sa mga panuntunan. No? Kung meron mang dapat magreklamo na galit sa korupsyon, isa ako doon, no? Bakit di ko makita yung sarili ko? Hindi pala ako naka-follow pa, no? Yan. Dito tayo. Ito po, ipakita ko lang sa inyo, no? Baka matulungan nyo ako sa mga ganitong bagay. Kahit paano makaka-cover ito ng napakalaking tax, no? Ito mga tol, biruin ninyo binayaran kong tax. 33,514.50. Actually, hindi yan yung tax. Ang tax na binayaran ko is 30,014.57. Bayad ko sa accountant yung 3,500 retainers fee yan per quarter. Ibig sabihin, per quarter, nagbabayad ako ng 3,500. Tapos meron pang annual na bayad dyan, 6,500. And itong second quarter, ibig sabihin yan, yung kinita ko noong April, May at June, binayaran ko yung percentage tax noon, ang halaga 30,000 pesos. Tapos by August, magbabayad pa ako ulit ng income tax naman para sa same period na rin. No? Kaya yung mga tulong po ninyo, like bibili po kayo ng mga t-shirt o ibang merch ni Top 1, kahit paano makakabawas po yan. Medyo mabigat din kasi. Pero akin, okay lang naman yan, Dahil naniniwala ako, pagka tama ang ginagawa mo, mas maraming blessing ang darating sa'yo. Pagka nanloloko ka kasi ng kapwa, mahirap, Yung blessing, parang ang hirap pumasok sa buhay mo. Ang pagbabayad ng tax, para kang nanloloko sa kapwa mo niyan pag hindi mo binabayaran ng maayos yung niloloko mo, yung gobyerno. Regardless kung anong ginagawa ng ilang mga korap na public official, gawin pa rin natin yung nararapat, yung obligasyon po natin bilang Pilipino, ang magbayad ng tamang buwis. Kaya salamat sa mga bumibili po ng t-shirt ni Top 1. Ito po yun itinake ko lang yung opportunity para kahit paano makapag-sales po tayo. Ito po, balik tayo dito kay Director Melvin Matibag. Na Pilipino siya, si Yung babae. Yung ba yun? Carlos Dizon. Hindi po, Iba pa. Iba pa. yan? Nakita ko nga. Ang dahil pala niya, Nag-surrender po sa akin and it will turn over it to them. So, maganda po kasi yung aking pakikipag-ugnayan, ang NBI pakikipag-ugnayan, at din po mga counterparts, not only in the US, but other students. Hindi na po natin ginagagita, pero tuloy-tuloy po natin ginagawa mula pa po nung tayo nagsimula sa NBI po. Ang ibinigay ho yatang petsa sa inyo dahil ang request nyo ay mapaaga ay sa Lunes, 20. Ganun ho ba? Gusto po talaga ako ng ambente. Yung third week pa, talagang nandun ako. Ang request ko po sana, on or before the 20th. The 20th. Matapos sana yung Sana matapos ang 20. Dahil 21 yung event. 21 yung event. Kung i-presenta po sana ako today or tomorrow, it's almost certain na by Monday, tapos na po siguro ako sa 3 araw. Para Monday night, makaalis po ako. At okay, early morning po ng Tuesday. Kasi po, ang totoo, yung pag-balance will start ng 20. Sinasabi kong 21, 22, ahabulin ko po yun para yung opportunity na sana po magkapag-meeting na po kami on the side. Baka naman pwedeng matapos ng 20, no? Yung kung 20 man kayo isasalang, matapos ng 20. matapos ng 20. Ay, hindi. Kung 20 isasalang, baka hindi matapos. Dapat masimulan ng this week.
Dapat talaga Wednesday na. Talagay ko po, hindi po tatapos. Although narinig ko naman po yung order na sinabi ni Senate President ni Senate President Wing Gatchalian na kung ano matapos ng Lunes, tapos umalis ako, pabalik ako. Ang iniisip ko po ngayon, baka ako po yung decision na mag-request na lang ako ng ibang araw para magkaharap po kami. Makabiting ko po si Director Tapel ng FBI. O kaya director, para win-win, win-win. Ano kaya kumbidahin niyo na lang si director dito sa atit ng maestima din. Makaranas naman siya ng Filipino hospitality. Actually, isa po, Anyway, puntaan na natin. Ano ba yung nangyari dyan sa kahilingan na yan ni Director Melvin Matibag? Nakita ko lamang sa baba kanina, Senate Impeachment Court pinayagan daw, pinagbigyan ang kahilingan ni Director Melvin Matibag. Pakinggan nga natin tong bagong balita po na ito, kaugnay niyan. Chair would like to recognize Senate President Gatchalian. Thank you, Mr. Presiding Officer. Pursuant to our discussion earlier on the subpoena for NBI Director Melvin Matibag and pursuant to the discussion with Senator Judge Alan Cayetano and myself, and to give ample time to the Senator judges to study, to look at the pieces of evidence as Hindi pala to bago, kagabi pala ito. Na-miss ko ito Hindi ko napakinggan ng husto Ulitin nga natin mga tol. Kasi dito sa titulo, Senate Impeachment Court, pinagbigyan ang hiling ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Hiling ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na mas maagang schedule sa pag-upo sa witness stand. Pinagbigyan ng Senate Impeachment Court. Dito'y kinwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling na ito ng testigo ng prosecution. Na-miss ko ito, di ko na unawaan kagabi ito No? Siguro kumakain ako nung nangyari to. well as to propound their questions. May I propose to let him come to the Senate on Monday. I was looking at the letter from the NBI and Top 1, correction lang. Teka lang, mainit. Buksan ko aircon. Correction lang. Doon sa last live mo na merong nagsabi, si Seven Samurai yun na nagsabi na si Pelecissimo Ampon manalo ng French Open. Mali po yun. Di siya nanalo. At hanggang quarterfinals lang siya, tinalo siya ng isang Aussie. Ganun ba? Pasensya na, hindi po kasi ako tennis aficionado. Ngayon lamang ako nahihilig sa tennis. Dala ni Alex Ayala. Pero salamat po sa impormasyon ninyo Kung nandyan si Seven Samurai, anong masasabi mo sa nabanggit ni Purge Ballesteros? indeed the activity in Bangkok is Oo, si Levito Baligod. Meron ng warrant of arrest Ginskit, inusyo ng Manila Regional Trial Court para sa kasong cyber libel. quite important. It is the regional summit on scam center compounds and transnational organized crime, which will be held on Tuesday. We were also looking at the flights to Bangkok, and there are flights at night, Mr. Presiding Officer. So what we can do is to allow him to come here on Monday and then propound our questions. And if ever we don't finish it, we can request him to come back again after his activity in Bangkok. With the understanding, of course, Hindi, napakinggan ko na mali lang ako ng pagkakaunawa. Natandaan ko na ngayon. Sa Monday nga pala, inaalaw si Director Melvin Matibag. Naalala ko na. No? At yan, anong napala mo, Alan Peter Cayetano? Sa bagay, ang pasubali naman ni Alan Peter Cayetano, para lang makatira dito kay Director Melvin Matibag, kung wala naman daw pong mag-o-object ng mga kapwa niya Senator Judge, ay hindi na siya magre-raise pa ng concern na yan or objection. Wala nag-object. Siguro, sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano, mag-object kayo, particular sa grupo ng mga minority, wala pong nag-object. Ito, pinayagan po ng impeachment court. Senate President Gatchalian, that the testimony of the witness given in direct examination would be meaningless unless he is thoroughly cross-examined by... Sige nga, address ko nga yung mga tanong nyo. Top 1, totoo ba ang balita na inaresto rin si Eric Celis?
Sa aking pagkakaalam lately, walang pag-aresto kay Eric Celis. Meron pong pagsuko nung nakaraang mga buwan. 'Di ba? Nilabasan po siya ng warrant of arrest for cyber libel at nag-voluntary surrender po itong si Jeffrey Celis. Parang magkasunuran yun eh. Kay Jason sa naman, hindi voluntary surrender ang nangyari kasi na-serve ng NBI yung warrant of arrest sa bahay niya po mismo. No? Ngayon, going back, dito po sa ating pinag-uusapang issue nitong si Senator Alan Peter Cayetano kay Director Melvin Matibag, masyado lamang pinapalaki nitong si Alan Peter Cayetano yung sitwasyon na kung tutuusin, meron namang mga remedyo. Dapat ang mas tingnan mo, Alan Peter Cayetano, yung opportunity na meron ngayon para sa NBI, sa pamumuno ni Director Melvin Matibag. Biruin mo, makakasalamuhan niya mismo yung FBI director, no? Sa pamamagitan ng representative nito, kinausap ang ating director ng NBI na magkaroon sila ng side meeting. Napakahalaga nun. Dahil alam naman natin na pagdating po sa law enforcement, public order, malaki po ang nagagawa ng ating NBI, no? Mga malalaking issue, particular paglabag sa batas ang kanilang mga pinopokusan. Qualified human trafficking, for example, o kung hindi po dahil sa NBI, yung nangyari noong April 21 dito po sa amin sa Pasig City, hindi po marirade yun. Biruin ninyo, ang tagal-tagal ng in existence yung club, yung KTV na yon, Chicago KTV, tapos meron palang mga mahiwagang pangyayari sa loob. Dahil sa pamumuno ni Director Melvin Matibag, na-raid yun at na-rescue. Yun ang pinakamahalaga eh. No? Na-rescue yung 54 na mga kababaihan, among them, mga single mom, saka mga minors. Kaya nga yung kasong kinakaharap ng mga naaresto doon at saka eventually yung sinampahan ng kaso ay qualified human trafficking. Kasama dyan, syempre, ang pamilya nitong si Mike Defensor, yung kanyang asawa at yung dalawa niyang anak na sampahan, including Mike Defensor. Pero napaaga lang talaga ang pagkakakulong nitong si Mike Defensor dahil nga ito naman sa kabilang dako, si Rodante Marcoleta ay parang hindi abogado, no? Umamin sa kanyang mga nagawa, no? Wala naman nagpapaamin pero umamin siya. Pero mo sabihin niya sa COMELEC na totoo na meron akong mga donors. 3 sila. Pinangalanan niya si Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Lusot naman siya sa COMELEC. Ang problema, mukhang hindi gumana yung pagiging magaling niyang lawyer. Pero sa paningin ng legal luminary katulad ni former Associate Justice Antonio Carpio ay lowest among the ranks of lawyers itong si Rodante Marcoleta, kaya ganun tuloy ang nangyari ngayon. Dahil sa paghahangad niya na matapos ang kanyang problema sa COMELEC, parang nilaglag niya naman yung kanyang sarili na nagresulta ngayon sa kaso nilang plunder at nagresulta syempre sa pagkakakulong nila. Kulong na yung 3 sa Quezon City, yung 3 negosyante na nag-donate sa kanya ng 75 million pesos. Samantala itong si Rodante Marcoleta ay nasa ospital pa. Bukas pa inuutusan ng Sandigan Bayan na dalhin siya sa korte at alamin kung ano yung mga kailangang proseso sa kinakaharap niyang kasong plunder. Plunder po kasi ang kaso ng 4 po na yan no? Dahil po sa pagtanggap ng 75 million pesos nitong si Rodante Marcoleta. Ang argumento nila, hindi daw pwedeng maging plunder yan sapagkat hindi naman daw po public funds yung 75 million pesos. Pero alam niyo mga tol, kung hindi mo binasa ang batas, baka maniwala ka. O kaya kung hindi ka nakikinig sa ibang mga abogado. Maliwanag kasi ang sinasaad ng Republic Act 7080 na plunder law na sa ilalim po nito, ang ill-gotten wealth ay maaaring maituring na isa sa mga predicate crime o dahilan para sa pagkasasampa ng kasong plunder. Alam naman natin
na ang halagang tinutukoy sa plunder ay hindi po bababa sa 50 million pesos. Yung sinasabing ill-gotten wealth nitong si Rodante Marcoleta na bigay di umano ng mga negosyante na yan ay umabot po sa 75 million pesos. Top 1, kulong na rin daw si Baligod. Hindi ko alam hindi ako nakatuto kay Levito Baligod. Ang pagkakaalam ko, merong warrant of arrest pero available naman yon. 20,000 pesos lamang yung piyansa ng warrant of arrest o kaso nitong si Levito Baligod. Ipoproseso lamang yon. Di ko alam kung ano yung latest sa kanya, pero hindi po yun makukulong ng matagal dahil available po ang cyber libel. Okay? With that, maraming salamat. Magkita-kita tayo later sa pagtutok po natin sa Day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat sa inyong suporta mga tol. Bumili po sana kayo ng t-shirt namin. Top 1 t-shirt. Kung hindi nyo po kaya, may mga parapol naman po tayo. Baka sakali kayo, baka manalo kayo. Personalize po natin yung, pipirmahan ko po rather, yung mga t-shirt na binibenta namin para kahit paano merong personal touch ni Top 1. Souvenir na rin. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.